Bawat buwan, tuwing ika-50 ng lunar calendar, hinahanap niya ang kanyang puting buwan. Ngayong gabi, hindi na iiba. Chenjo, pwede ka bang manatili ngayong gabi? May sasabihin ako sa'yo. Shen Bangshu, huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Sinira ko ang kasal na iyon para lang magtago ng isang nakakulong na kanari. Lu Chenzu, nagpakasal ako sa ibang lalaki dahil Tama na. Huwag mo nang banggitin yan, ang pagpapakasal mo sa iba. Ayokong marinig yan. Chenzo. Tatlong taon. Dapat na itong matapos. Madam, may masamang nangyari. Si Mr. Lu ay nagkaproblema. Siya, na-aksidente sa sasakyan. Ano? Mr. Lu, oras na para sa gamot mo. Huwag mo akong hawakan. Lu Chenzo, anong ginagawa mo? Ang amoy ng jasmine, at ang sarili kong amoy. Minarkahan kita. Minarkahan? Sa tingin mo, ikaw ay isang asong nasa init? Madam, si Mr. Lu ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Sa simpleng salita, nawala ang kanyang memorya. Nawala. Naiintindihan ko. Lu Chenjo, may panahon ka rin. Sa loob ng 3 taon, iginapos mo ako tulad ng isang nakakulong na kanari. Pinahiya at pinahirapan mo ako. Ngayon, sa wakas, turn ko na upang ibalik yan. Nagmate na tayo. Ikaw ba ang mate ko? Hindi. Hindi ako ang mate mo. Ako ang amo mo. Panginoon. Talagang gusto ko ang amoy mo. Ikaw ang aking pinuno. Si Lu Chenzo ay palaging malalim at mapagplano. Paano siya naging ganun kadali? Mawala ang kanyang memorya. Hindi. Kailangan ko siyang subukan ng lubusan. Lu Chenzo, bukas ay ang pulong ng mga shareholder. Kung patuloy kang mag-iingay, Ang kumperensya ng buto. Panginoon, gusto mo bang magnakaw ng buto para sa iyo? mukhang talagang nawala na siya. Panginoon, iuwi mo ako. Iuuwi kita. Nakagawa ka ng malaking problema. Ayaw kita. Panginoon, huwag mo akong iwan. Magbabago ako. Hanggat hindi mo ako pinababayaan. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Lu Chenzu, ngayon nakuha mo na ang nararapat sa iyo. Lumuhod. Gusto mong umuwi? Kumilos ka naman tulad ng isang alaga. Panginoon, nagluto ako ng sopas ng pugad ng ibon. Subukan mo. Sobrang sabik. Hindi mo naman nilason, di ba? Hindi masarap. Subukan mo. Chenzo. Sinabi ko sa iyo. Tigilan mo na ang mga walang kabuluhang bagay. Lu Chenzu, tigilan mo na ang mga walang kabuluhang bagay. Hindi kita kailanman patatawarin. Kunin mo ako ng inumin. Suway. Ang pag-inom ay masama sa iyong kalusugan. Natatakot ako, Panginoon. Masasaktan ang ulo mo kapag nawala ang tama. Lu Chenzo. Nag-aalala ka bang masaktan ko ang katawan ko? Tingnan mong mabuti.
Itong peklat sa mukha ko. Lahat ito ay dahil sa iyo. Imposible. Hindi kita sasaktan. Talagang gusto ko ang amoy mo. Hindi kita sasaktan. Wala akong maalala. Wala kang maalala. Dahil lang sinabi mong nawala ang iyong memorya. Akala mo mabubura mo lahat ng sakit na idinulot mo sa akin sa loob ng 3 taon? Hindi mo ba naisip na gusto ko ring kalimutan lahat ng tungkol sa iyo? Ngunit Lucenzo, na may peklat na ito, hindi ko makakalimutan. Lucenzo, anong ginagawa mo? Panginoon. Nasaktan kita. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Tama na. Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Ma'am, basta patawarin mo ako, gagawin ko lahat. Lucenzo, alin sa iyo ang totoo? Kukunin ko lahat ng bago mong I-charge produkto mo sa kanya. Ayoko nang maarte na alaga. Wangshu, saan mo nakuha ang hiyas na ito? Ang init niya. Sa kalsada ko siya nakita. Isang asong kalye lang. Sinong gustong humawak ng abs niya? Pumila na ngayon. Ako. Hindi ito aso. Ito ay isang mailap na lobo. Lumuhod ka. Ma'am, ayoko. Sinabi mo, basta patawarin kita. Gagawin mo ang lahat. Kaya pala ang sarap ng paghihiganti. Kahit may amnesia ka, naalala mo pa rin ang ika-15 ng bawat buwan ng kalendaryong lunar para hanapin ang una mong pag-ibig. Talagang tapat kang magkasintahan. Kapag nakuha ko ang ebidensya ng sikreto mong relasyon, mapipilitan kang makipagdiborsyo. Sa kalagitnaan ng gabi, bakit nasa bubungan ka? Nasaan ang una mong pag-ibig? Bakit hindi pa siya dumating? Awo. Guro. Hating gabi na, bakit hindi ka natutulog? Anong inaalulong mo sa bubong? Nasaan ang mahal mo? Huwag mong sabihing babaeng lobo. Lucenzo, balif ka ba? Guro. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa nakaraang 3 taon, tuwing kabilugan ng buwan, nawawala si Lucenzo. Hindi ba siya nakikipagkita sa kanyang tunay na pag-ibig, kundi umaalulong na parang lobo? Guro. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Ako. Baliw ako. Dapat baliw talaga ako. Ito na ang 3 beses. Pagod na ako. Kaunti na lang. Hayaan mong markahan kita ng 1 beses pa. Chenjo, sobrang nasasaktan ako. Pakiusap, iwan mo ako ngayong gabi. Shen Bangsu. Akala mo ba talaga ikaw ay Ginang Lu?
Alaga ka lang na binili ko ng 50 milyong dolyar. Isang alaga na binili ko, tungkulin mong pasayahin ang iyong Panginoon. At naglakas loob ka pang humingi? Sabi ko, bumaba ka. Lumuhod ka sa tabi ng kama, huwag mo akong hawakan. Gumagawa ng multong tunog sa gabi at mahilig gumawa ng pugad. Maaaring utak ni Lucencio talaga bang sira? PTSD. Ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng pagkalito sa uri. At akala nila sila'y mga hayop. Lucenzo, dahil ayaw mong maging tao, huwag mo akong sisihin sa pagsasamantala. Napakaganda. Bagay sa iyo. Para lagi akong mananatili sa tabi ng aking master. Hindi. Kailangan mong lumabas at kumita ng pera para suportahan ako. Kung kikita ako ng pera para suportahan ang master ko, hindi ako iiwan ng master ko, di ba? Si Tali. Oo, susundin ko ang master ko. Sapat na ang saya. Kapag naalala na niya ang lahat, tiyak na pupunitin niya ako ng pira-piraso. Mas mabuting makipaghiwalay agad at tumakas na. Tumigil ka diyan. May appointment ka ba? Blue Corporation ay hindi lugar kung saan basta-basta makakapasok ang kahit sino. Ako ang asawa ni Lucenzo. Pakisabi sa kanya. Shen Wangshu, pakisabi mo sa sarili mo na asawa ni CEO Lu? Alam ng buong kumpanya na ikaw, ang tinatawag na Mrs. Lu, ay isang dekorasyon lang. Pareho sa aso ni Lu, walang pinagkaiba. Oo nga pala. Pati ang aso marunong magbasaya sa amo nito. Mas masahol ka pa sa aso. Security, pumunta sa front desk. May pumapasok ng walang permiso sa kumpanya. May tao? Hilahin niyo siya palabas. CEO Lu, nandito ka. Iginiit ng misis na mag-away. Hindi ko siya mapigilan. Master, nandito ka. Amo, nandito ka. Luluhod at tatawagin siyang amo? Paano nangyari iyon? Hindi ba galit si Presidente Lu kay Shen Wangshu? Sabi mo lang. Ako ang alaga niya. At ngayon, Hindi ko sinasadya. Pumunta sa HR at mag-process, sibak ka.
Hindi ko inakala na itinatago pa niya ang litratong ito. Ano ang tinatago mo? Wala. Ano nangyari sa kamay mo? Naputulan ng papel. Wala iyon. Amo, pinalayas ko na lahat ng masasamang tao. Wala nang mga api sa iyo. Pirmahan mo. Mga papeles ng diborsyo. Hindi ako pipirma. Suwail ka na naman. Kahit ano pa. Maliban dito, amo, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pero basta hindi mo ako iiwan. Sige, kung ayaw mong pumirma, edi ikaw ang mag-asikaso ng mga dokumentong ito. Sa loob ng 3 araw. Sabi ni Assistant Zhang, na isang buwang trabaho iyon. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw pa? Hindi pwede. Edi pirmahan mo na lang. Kung gagawin ko, hindi mo ba ako iiwan? Depende iyan sa kakayahan mo. 3 araw. Hindi mo tatapusin kahit mamatay ka sa trabaho. Guwapo. Naunawaan ko na ngayon. Ang mga lalaki ay para lang sa kasiyahan. Noon ay sobrang tanga ko. Napag-isipan si Lucenzo kung mahal niya ako o hindi. Magpakabuti ka. Makakatanggap ka ng malaking tip. Oh, yumaman ka sana, amo. Sa kalayaan. Wow. Wow. Presidente Lo, hindi ka natulog sa loob ng 3 araw. Siguro dapat kang magpahinga ng kaunti. Hindi na kailangan. Siyangga pala. Dalhin mo ito sa amo, tandaan mong paalalahanan siya na dahan-dahang ipahid ito ng 3 minuto gabi-gabi. Matapos ang aksidente, si Presidente Lo ay tinatawag ang kanyang asawa na amo. Hindi ba sila dati ay laging may alitan? Paano naging ganito kakaiba? Presidente Lo, pinakuluan mo ang herbal patch na ito ng 2 araw. Ngayon nagtatrabaho ka ng walang tigil sa mga dokumento. Kung magpapatuloy ka nito, babagsak ang kalusugan mo. Hindi. Masyado akong maraming nagawang mali. Hindi ko na kayang magalit pa ang amo. Ano ito? Kunin mo na lang sa akin ang bone broth. Presidente Lo, Uminom ka rin. Sino ang sumisira sa kasiyahan ko? Madam, pumunta ka agad sa ospital. Si Presidente Lo ay nasa problema. Gising ka na. Ma'am, nandito ka na. Lucenzo, bobo ka ba? Sabi ng doktor, kung magpapatuloy ka, baka mamatay ka. Ma'am, huwag po ninyong sisihin si Mr. Lo. Para sa sugat ninyo, 2 araw at gabi siyang nagbantay para gawin ang scar cream na iyan. Hindi man lang siya nagpahinga. Bago magmadaling mag-asikaso ng mga dokumento. 3 araw na siyang hindi natutulog. Siya. Talagang naalala ang peklat ko. Ma'am, wag mo akong iwan. Magiging mabuti ako. Para dito. Isa sa panganib mo ang buhay mo. Gusto kong makasama si ma'am araw-araw. Makipagtalo sa isang bobo. Masyado ba akong mahigpit?
Sige, bumalik ka na. Ano bang problema mo? May sakit ka pa? Ma'am, amoy mo ay ibang lalaki. Sino ang nakita mo nitong 3 araw? Isang aso lang. Walang karapatang malaman ang kinaroroonan ni ma'am. Gumalaw ka pa. Itali kita sa likod bahay para maulanan. Matutulog ba si ma'am sa akin? Sumusumpa akong walang gagawin. Pwede? Ako. Magpakabuti ka. Sabi ni Assistant Zhang may press conference ka bukas. Ma'am, anong ginagawa mo? Naaadik ka bang maging aso? Hindi mo man lang maalis ang kwelyo. Ikaw na ang magtali. Magsuot ka ng disente para sa press conference. Makinig ka. Sa press conference, huwag mong sabihin ang salitang ma'am. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Umuwi ka kaagad pagkatapos. Anong oras na? Bakit hindi pa bumabalik si Lu Chenjo? Nagka-problema na naman ba siya? May tao ba? Ma'am, si Mr. Lo. Kinagat niya ang isang reporter. Ha? Baliw ka? Talagang baliw! Mr. Lo. Mr. Lo. Ma'am. Anong nangyari? Ma'am, narito na kayo sa wakas. Sa press conference, biglang sumugod ang reporter na ito at tinanong si Mr. Lo kung diborsyado na ba kayo at sinabi, Lu Chenzo. Ginang sinabi niya na hihiwalayan mo ako, at hindi ka sapat para sa akin, huwag kang mag-alala, gusto kong kagatin ang lalamunan niya. Ano? May mali ba akong sinabi? Alam ng lahat sa kabisera na kayo ay may kasalang pang negosyo. Shen Wangshu, mananatili ka ba sa isang taong hindi ka mahal? Sulit ba ito? Maaga o huli, maghihiwalay din kayo. Oo, Shen Wangshu. Ano ba ang pinapangarap mo? Kapag bumalik na ang memorya ni Lu Chenzo, tapos na ang pagitan ninyong dalawa. Tumahimik ka. Lu Chenzo, hindi ka pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Ginang. Sinaktan mo ako para sa kanya. Sinaktan kita dahil tanga ka. Madaling mapukaw ng ilang salita. Iniisip mo ba na ang himpilan ng pulis ay likod bahay mo? Ginang, kahit na sinaktan mo ako o pinagalitan mo ako, wala akong pakialam. Gusto ko lang itanong sa iyo ang isang bagay. Hindi mo ako hihiwalayan, di ba? Ako. Ginang, bakit hindi mo ako sagutin? Ipiyansa mo siya. Teka, kumagat ka ng tao at akala mo makakaalis ka? Wala bang katarungan? Magsusulat ako ng artikulo ngayon din na maglalantad sa inyong Lu Corporation na nangaapi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Maaari kitang bigyan ng 10 beses na kabayaran. Ngunit kung hindi mo mapigil ang iyong bibig at kamay, ginagarantiya ko hindi lamang ang iyong mga tainga ang masasaktan. Sige, iproseso ang piyansa. Ginang, mali ako. Hindi na ako kakagat muli. Bitawan mo? Hindi. Kung bibitaw ako, iiwan ako ni Ginang. Ginang, Ginang. Ginang, Ginang. Magbabago ako, babaguhin ko ang lahat, Ginang.
Shen Wangshu, akala mo ba talaga ikaw ay ang ginang ng pamilya Lu? Ikaw ay isa lang alagang hayop na binili ko ng 50 milyong dolyar, iyan lang. Ang pagpapasaya sa iyong Panginoon ay iyong tungkulin. Paano ka nangahas humingi? Sigurado akong baliw ako para maawa sa isang lobo na maaaring maging mabangis anumang oras. Maluwag ang loob. Ginang. Gising ka na. Agahan. Handa na ang agahan. Lu Chenzo. Ano ang mali kong ginawa para galit sa akin ang aking master? Dahil basta kumakagat ako? Kung hindi mo ako gusto, maaari kong papakin ang aking mga ngipin. Lu Chenzo. Hindi mo kasalanan. Hindi dapat tayo nagsama. Wala ka talagang gusto sa akin. Napangasawa mo ako dahil sa galit. Pantay na tayo ngayon. Imposible. Master, hindi mo ako maloloko. Ang isang lobo ay maaari lamang magkaroon ng isang kapareha sa buong buhay. Kung hindi kita gusto, hindi kita kailanman mamarkahan. Lu Chenzo. Hindi mo nga matandaan kung sino ka. Alam mo ba kung ano ang galit at kung ano ang pag-ibig? Kapag naibalik mo ang iyong memorya, malalaman mo na ito ang pinakamagandang resulta para sa ating dalawa. Kailangan ko lang bang mabawi ang aking memorya? Para mapatunayan ko sa aking master na siya lang ang nasa puso ko. Master. Mr. Lu, ano ang ginagawa mo? Masasaktan ka nito, kahit na gusto mong mabawi ang iyong memorya, hindi mo ito magagawa sa ganitong paraan. Hindi na ako magsusumikap. Hindi ako maniniwalaan ng master. Kung maaalala ko lang, masasabi ko sa kanya na seryoso ako sa kanya. Hindi yun ang ibig sabihin ni Madam. Siya ay, Kahit ano pa ang layunin. Hindi ko ito maaaring ipagsapalaran. Tungkol sa iyo, tulungan mo ako o umalis ka na. Mr. Lu. Mr. Lu. Mr. Lu. Mr. Lu. Mr. Lu. Madam, ang dahilan kung bakit si Mr. Lu ay pinapahirapan ang sarili ay upang ipakita sa iyo ang kanyang tunay na nararamdaman. Matagal na akong kasama niya upang makita na talagang gusto ka niya. Talaga? Ang kanyang pagiging totoo ay nangangahulugang tinatrato ako na parang aso. 3 taon. Sa totoo lang, si Mr. Lu ay nagtatampo lang sa iyo. Siya, Assistant Zhang, hindi na kailangang magsalita pa. Ihahatid na kita. Gaano ako katagal nawalan ng malay? Bakit ang sakit? Gising? Kunin mo ako ng isang basong tubig. Bobong aso. Nagpapahama ka ba? Naglakas loob kang saktan ang sarili mo? Shen Wangsu. Baliw ka ba? Matagal na kitang sinabihan, ikaw ay aso ko. Ang buong katawan mo ako lang ang pwedeng humawak, walang ibang pinapayagan. Kasama na ang sarili mo. Nawalan ka ng dila, magsalita ka. Shen Wangsu. Naging mas matapang ka. Mukhang sa panahong ito. Masyado akong naging maluwag sa iyo. Ikaw, naaalala mo lahat. Gusto mo ba ito?
Mukhang masyado akong mahinahon na hinayaan kang umalis. Masyado pa ring mahinahon. Hindi ka nabusog. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ito ng maayos mula ngayon. Ikaw, Bakit ka tumatakbo? Hindi ba ikaw yung nagmamalaki kanina? Lucenzo, pakawalan mo ako. Huli na. Ikaw ang nagsimula nito. Sira na ako. Patay na ako. Lucenzo. Lucenzo. Doktor, kumusta siya? Nakarecover na ba siya ng memorya? Mrs. Lu sandali lang siyang nakarecover. Pero hindi pa siya ganap na gumaling. Mabuti naman. Gayunpaman, kung patuloy siyang ma-stimulate, baka tuluyan siyang gumaling. Makuha muli ang memorya. Paano naging magandang balita iyon? Parang sentensiya ng kamatayan. Hindi. Kailangan kong tumakas. Bago siya tuluyang gumaling. Sa pinakamalayo hanggat maaari. Tuta. Halika rito. Itong mga nakaraang araw, magaling ka. Anong gantimpala ang gusto mo? Gusto ko halikan ako ng amo. Si. Pirmahan mo ito. Hindi lang ikaw hahalikan. Papayagan pa kitang matulog sa kama ng isang gabi. Posible iyon. Guro, sinabi ko sa iyo, hindi ko ito pipirmahan. Ayaw mo ba? Hindi mo ba ito gusto? Gusto ko ito. Pirmahan mo. Hindi ba lagi mong gusto malaman ng iba ang tungkol sa relasyon natin? Basta pipirmahan mo ito, mula ngayon. Kapag lumalabas tayo, hindi mo na kailangang itago ang kwelyo. Ipapaalam ko sa lahat na ikaw ay alaga ko. Ngunit ang pagpirma nito ay nangangahulugang hindi na tayo mag-asawa. Bobong aso. Ang pagiging mag-asawa ay hindi kasing kasiya siya ng pagiging alaga. Basta pipirmahan mo. Ngayong gabi, pahihintulutan kitang kagatin ang daliri ko. Pwede mong gamitin ang puwersa. Okay lang. Ayoko. Wag na. Pipirma ako. Pero amo, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sanay na iwan ang mga alaga. Eto. Mabuting bata, maligo ka na. Hihintayin kita sa kama. Bibilisan ko. Amo. Amo. Af. Amo. Mali ako. Huwag mo kong iwan. Sa wakas, tapos na ang relasyong ito. Lucenzo, mula ngayon, pantay na tayo. Amo.
Bakit hindi mo tinupad ang iyong salita? Lucenzo. Kasalanan ko ang pagkamatay niya. Kung hindi ako nagtangkang tumakas, kung hindi ko niloko si Lucenzo para pumirma sa kasunduang iyon, kung hindi dahil sa akin. Lucenzo. Geng, Lu, tapos na ang operasyon. Doktor? Kumusta siya? Siya ba? Huwag kang mag-alala. Paano si Mr. Lu? Maswerteng buhay siya. Ang kaliwang binti niya lang may contusion sa malambot na tissue. Wala na siya sa panganib. Mabuti naman. Siya nga pala. Ang aksidenteng ito, hindi inaasahang napasigla ang mga ugat ng utak ni Mr. Lu. Pagkagising ni Mr. Lu, ang mga bagay dati, maalala niya ang lahat. Nako, naalala niya ang lahat. Ako, kailangan kong gumamit ng banyo. Hoy! Malapit nang magising si Mr. Lu. Hindi ka ba maghihintay? May mga gagawin ako. Ako, aalis na ako. Shen Bangsu. Saan ka pupunta? Lu, binabati kita. Narinig ko na bumalik na ang memorya mo. Dahil magaling ka na, aalis na ako. Saan ka pupunta? Noong nawala ang memorya ko, hindi ba't galing mo? Una, amo. Pagkatapos, querida. Ngayon, natatakot ka ng aminin? Lu, ikaw ay isang mapagbigay na tao. Mangyaring huwag mo akong pagbintangan. Ano ang dapat kong ibintang sa iyo? Naniloko mo akong magsuot ng tali ng aso? O na pinaluhod mo ako at ipinagbili mo ako sa iyong mga kaibigan? O, ang mga bagay na ito, kung aayusin ko ang mga ito isa-isa, hulaan mo, kung ano ang magiging kapalaran mo? Ako ay mapapahamak. Si Lucenzo ay laging may hinanakit. Hindi naman niya ako gagantihan isa-isa, di ba? Gawin mo ang gusto mo sa akin. Hiwalay na nga tayo. Wala na tayong relasyon. Pwede ka nang maghanap ng unang pag-ibig mo ngayon. Umuwi ka na sa akin ngayon. Kaya kung kalimutan ang nakaraan. Lucenzo, ang mga salita sa kasunduan ng diborsyo, ikaw mismo ang pumirma. Wala na tayong relasyon. Shen Wangshu, lumaki ang loob mo. Kung ganoon, lahat ng lumang utang at bago ay aayusin ngayon. Lucenzo, pakawalan mo ako. Shen Wangshu, sinabi ko sa'yo, kamamatay lang. Ang maghihiwalay sa atin. Lucenzo, mali ako. Mali? Sabihin mo nga sa akin. Ano ang mali mo? Ako. Mali ako na tratuhin kang parang aso. Abuso ka. Akala mo ba importante yon? Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay lokohin mo akong pumirma sa papel ng diborsyo. Shen Wangshu, hindi ito unang beses na iniwan mo ako. Akala mo ba ako ay isang hangal na pwedeng paglaruan at dayain? Ha? Hindi. Babae kang tulad mo ay isinilang na walang puso, sa pagtrato sa'yo na parang alaga ko lang mapapasunod. Lucenzo, ano ang gagawin mo? Hindi ba ikaw ang bumili nito? Sabado mo, standard daw sa alaga.
Ano? Takot kang umamin ngayon? Dahil gusto mo akong bayaran. Si. Magsimula dito. Lu Chenzo, huwag mo akong hawakan. Dati sobrang bait kita. Pinakalimutan mo ang iyong lugar, Shen Wangshu, maranasan mo kung ano ang pakiramdam na nakakulong. Ganito hindi ka na maglalakas loob tumakbo. Lu Chenzo, pasensya na mali ako. Ngayon ka naawa, huli na. Lu Chenzo, pakinggan mo ako magpaliwanag. Ama ko yan. May utang sila sa sugal, pinilit nila ako. Ang mukhang inosente, kahit ako naaawa, Shen Wangshu. Sa mukhang yan, ilang lalaki na ang naakit mo? Lu Chenzo, ganyan ba ang tingin mo sa akin? Presidenteng Lu? Nasiyahan ka na ba, Presidenteng Lu? Shen Wangsu, baliw ka ba? Matigas talaga ang ulo niya palagi. Kung pipilitin natin siya, baka lumaban siya hanggang sa huli. Ano ba talaga ang gusto mo para pakawalan ako? Gumugol ng isang huling gabi sa akin. Wala tayong gagawin. Pagkatapos ng madaling araw, pakakawalan na kitang bumalik. Lu Chenzu, tuto pa rin ba niya ang kanyang pangako? Ginoong Lu, pag-usapan natin ito. Huwag kang makipag-away. Guro, Hindi mo na ako iiwan muli, di ba? pasensya na. Hindi sapat ang aking kakayahan. Nagkamali ako ng diagnosis. Ang aksidenteng ito ay hindi lamang nabigo na gamutin ang amnesia ni Ginoong Lu Ko, kundi pinalala pa ang kanyang pagbaba ng kakayahang mag-isip. Talaga. Guro, sobrang sakit ng ulo ko. Agurin mo ang ulo ko. Si, umuwi na tayo. Mag-uusap tayo kapag gumaling ka na. Mula ngayon, huwag kang humabol sa mga sasakyan. Huwag tumawid sa maling lugar. Alam mo ba kung ilan ang mga asong kalye na natatamaan at namamatay bawat taon? Ang babaeng ito ay talagang tinatrato ako na parang aso. Sobrang sakit ba? Kaya kapag nag-aalo siya ng iba, ganito siya kaamo. Umaungol ka kapag masakit, kumakapit ka kapag mabuti ka. Kung lagi kang naging masunurin, hindi sana tayo naging magkaaway na kasosyo sa loob ng 3 taon. Magkaaway na kasosyo? Shen Wangsu? Sa iyong puso,
Ganun ba ako kadesprestigiyo dati? Sobrang ganun na. Mas mababa pa ako sa asong nagmamakaawa. Ikaw, nabawi mo na ang iyong alaala. Lucenzo? Sino ka ngayon? Guro. Bakit hindi mo tinupad ang iyong salita? Titiisin ko. Titiisin ko. Babayaran niya ako ng doble. Guro, ako ang alaga mo. Hoy, maglaro ka mag-isa. Lulutuan kita ng sopas. Inumin mo. Guro, gusto ko ng higit pa. Pa, Pangatlong mangkok mo na yan. Hindi ka na pwedeng kumain pa. Ito ang merienda mo. pinapakain mo ako ng dog treats. Gusto mo dati ito, hindi ba? Ako mismo ang gumawa. Hindi mo na ba gusto ngayon? Shen Wangshu, hintayin mo lang. Shen Wangshu. Iiwan mo ba ako? Lucenzo, ikaw, may naaalala ka ba? Ang sakit ng ulo ko. Ako, wala akong maalala. Panginoon, lagi akong may bangungot. Pinapangarap ko na iniwan mo ako. Natatakot ako na iwan mo ako ulit. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan sa ngayon. Anong ibig sabihin ng sa ngayon? Ano bang mali ang nagawa ko? Bakit mo pilit na iiwan ako? Kapag bumalik na ang iyong memorya, kahit ayaw kong umalis, itataboy mo pa rin ako. Hindi. Sa iyong personalidad, malamang ay bibitin mo lang ako, susunugin mo ako ng buhay, at ikakalat ang aking abo. Sigurado ka ba na pagkatapos kong mabawi ang aking memorya, pahihirapan kita? Siyempre, 3 taon na tayong magkasama. Mas kilala kita kaysa kanino man. Sa iyong mga mata, isa lang akong alaga. Isang alagang naglakas loob na lumapastangan. Paano mo hahayaang makalampas iyon? Sabihin mo sa akin. Ako ba ganun kasama sa kanya? Ginoong Lo, gusto mo ba ang katotohanan o kasinungalingan? Ano sa tingin mo? Ahem, sa nakaraang 3 taon,
ang iyong pagtrato kay Madam ay naging medyo malupit. Ang pagtrato mo sa pulubi sa kalye ay mas mabuti kaysa sa pagtrato mo kay Madam. Ang magulong relasyon ninyo ay sapat na para sumulat ng milyong salita ng mapang-abusong nobelang pag-ibig. Kung may parangal sa panitikan, ang iyong kwento ay tiyak na mananalo ng Oscar para sa pinakamahusay na mapang-abusong panitikan ng pag-ibig. Lahat sa kumpanyang ito, alam na si Madam, ay hindi tinatrito ng mabuti. Kahit isang receptionist, ay naglakas loob na bastyusan siya. Sa totoo lang, si Madam na nagpakasal sa aso, ay mas mabuti kaysa pakasal sa'yo. Mas mabuti pa. Ha? Sino ang nagsalita kanina? Ginoong Lu. Kinontrol ako ng mga alien. Ano ngayon? Siya ang unang nagtaksil sa akin. Kung hindi niya ako iniwan noon, at tumakas para pakasalan ng ibang lalaki, ginanito ko kaya siya? Kalimutan mo na, basta't hindi siya tumakas ulit, magiging mabuti ako sa kanya. Ano itong bagay na ito? Nasaan ang kape? Ibabawas ko ang kalahating taon na susweldo. Ha? Mahal, kailangan mo ng tulong. Hindi, magpahinga ka lang. Huwag kang gumalaw. Ako na ang gagawa. Ano? Natatakot ka bang may gagawin akong masama? Mahal? Marunong ka rin palang mahiya. Ikaw, Aray, masakit. ayos ka lang. Sabi ng doktor ang paggawa ng mga masasayang bagay ay mas mabilis na gagaling, mahal. Tulungan mo ako. Hindi. Sabi ng doktor, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Pero sobrang sakit ng binti ko. Mahal, samahan mo ako. Isang gabi lang. Si. Ngayon lang ito. Wala akong maipapangako. Hanggat ngingiti siya sa akin ng ganyan, gagawin ko ang lahat para maging tanga magpakailanman. Dr. Chen. Lu Chenzu. Kailan ba siya magkakaroon ulit ng alaala? Hindi na ako makapaghintay. Ganon ka ba kasabik na mabawi niya ang kanyang memorya? Sa totoo lang, kamakailan, kapag binabanggit mo si Mr. Lu, lalong lumambot ang tono mo. Hindi ko ginawa. Kung gusto mo ang mga bagay kung ano sila ngayon, bumalik man ang memorya niya o hindi. Mahalaga ba iyon? Bitawan mo ako. Bastos, akala mo makakatakas ka? Sapat na malakas ang dosis na ito. Hayaan mo siya. Sino ka ba? Umalis ka dito. Huwag mong sirain ang saya ko. Okay ka lang. Sasaluhin mo ito, bata. Kaya mo bang tumagal? Umalma ka.
Lu Chenzo, tulungan mo ako. Tatlong taon na ang nakalipas. Noong gabi ng kabilugan ng buwan, si Lu Chenzo ang nagligtas sa akin. Naalala ko palagi. Ang nagligtas sa akin mula sa panganib. Buisit, isa na namang gabi ng kabilugan ng buwan. At sa lahat ng gabi, narito siya ngayong gabi. Awaw. Shen Bangsu. Anong ginagawa mo dito? Hindi makatulog. Pumunta sa rooftop para magpahangin. Ikaw, hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Bakit ka umaalulong? Hindi naman. Ako. Tinitignan ko lang ang buwan, sobrang bilog, lumabas para tamasahin ito. Talaga? Bakit narinig ko may umaalulong na parang lobo? Sino? Sino iyon? Sinong napakabastos? Ako. Isusumbong ko siya sa management ng property bukas. Hindi ko talaga siya pwedeng malaman ang sikreto ko. Kung hindi, tiyak na hahamakin niya ako. Ano? Isusumbong mo ang sarili mo. Ikaw? Tama, yang tangang aso siguradong sinabi na lahat sa kanya. Shen Wangshu, ano ba talaga ang iisipin mo sa akin? Ituturing mo ba akong halimaw, monster, o hindi man lang tao? Siguro, ang isang tulad ko hindi dapat lumapit sa kanya. Panginoon, gagawin mo ba? Ayaw mo sa akin? Ano ang iniisip mo? Abo. Medyo masaya. Huwag mo itong matutunan. Alam ko nakakahiya, bobo. Ikaw? Talagang kamumuhian mo ako dahil diyan. Lu Chenzo. Sa totoo lang, wala lang. Lahat may kanya-kanyang sikreto. Parang buwan din, minsan puno, minsan bago. Pero ang libangan mong ito ay pampawala rin ng stress. Sa totoo lang, maganda rin siya. Hindi ako kinamumuhian ni Shen Wangshu. Siguro ang lahat ng nangyari noon ay mali ko lang na pagkakaintindi sa kanya. Sige, naging tapat na tayo sa isa't isa. Bakit pa magtago? Awaw. Awaw. Nako. Nakita ni Shen Wangshu ang lahat ng ito. Mula ngayon, sa harap niya, hindi na ako makakatayo ng tuwid. Awaw. 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 Ngayon medyo gumaan na ba ang pakiramdam mo? Salamat. Gabi na. Magpapahinga na ako. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit? Lu Chenzo, kung ayaw mong pag-usapan ito, hindi kita pipilitin. Akala ko dati, ang mga sikretong ito ay itatago ko sa sarili ko hindi sasabihin kanino man, pero sa harap mo, ayaw ko na ng mga sikreto, sa totoo lang. Iniwan ako sa bundok noong bata ako pinalaki ng isang babaeng lobo hanggang sa ako ay 8 taong gulang. Nang may isang bantay gubat na nakahanap sa akin at bumalik ako sa lipunan ng tao. Ito ba? Ang dahilan kung bakit tuwing kabilugan ng buwan umuungol ka na parang lobo? Ito ay paraan ng mga lobo upang magsenyas na ligtas sila. Alam kong hindi niya ako naririnig. Pero gusto ko pa ring malaman niya. Naligtas ako. 3 taon na tayong kasal, hindi mo man lang sinabi sa akin ang mga ito. Natatakot ako na isipin mong halimaw ako at tatakas ka, Shen Wangshu. Natatakot ka ba sa akin?
Hindi ang ugnayan mo sa iyong inang lobo ay mas tunay kaysa sa mga tinatawag na relasyon ng ama at anak. Lu Chenjo, sabihin mo sa akin ng totoo. Pinaghiwalay ko ba kayo ng iyong unang pag-ibig? Mahal mo ba talaga siya? Wala akong unang pag-ibig, chismis lang iyon. Matutulog ka ba sa lungga kasama ko ngayong gabi? Sige, gumawa ako ng malaki. Si. Master Lin, Ang anak kong babae ay may napakasensitibong balat. ngayong gabi, maaari mong matikman. Tatay, pakiusap, huwag mo akong ibenta. Ang mga problema ng kumpanya, makakahanap tayo ng paraan. Wang Shu. Ang pamilya Lin ay nag-aalok ng 3 milyon para iligtas ang ating pamilya Shen. Hey, tiisin mo na lang, okay? Pinalaki kita ng maraming taon ngayon, oras mo na para bayaran ako. Tatay. Huwag kang lumapit sa akin. Lumayo ka. Bakit ka tumatakbo? Ang tatay mo ay kumuha ng 3 milyon ko. Hanggang hindi mo nababayaran ang utang na ito, kailangan kang maglingkod sa akin sa natitirang buhay mo. Hindi. Ano ang problema? Wala lang. Nandito ako. Walang mga has na saktan ka. Wag. Anong problema? Wala yan. Nandito ako. Walang mananakit sa'yo. Lucenzo. Ikaw. Sa tingin ko, tinutusok mo ako. Maliligo ako ng malamig na tubig. Huwag kang umalis. Shen Wangsu. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag pinatira mo ang isang lalaki rito ngayon? Ano ang mangyayari? Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ako takot. Sige. Sabi mo. Lucenzo. Anong ginagawa mo? Siyempre, para pasayahin ang master ko. Nawalan ka ba ng memorya? Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Natuto lang ako ng mag-isa. Ano? Ayaw ba ng master? Lucenzo. Ikaw. Sino ka ba talaga? Nagmamalasakit ka ba talaga? Sino ang gusto mong maging ako? Ako ay kung sino man ang gusto mo. Ikaw. Amo, bata pa ang gabi. Huwag mong sayangin ang oras sa mga walang kwentang bagay. Isang taong tulad ni Lucenzo, paano siya magpapanggap na aso para pasayahin ako? Siguradong sobra akong nag-iisip. Malaki ang epekto nito sa kumpanya. Makakaapekto ba ito sa stock ng ating kumpanya? Eksakto. Ginoong Lu? Ang report na ito ay inilabas ni Lian. Iyan ang reporter na kinagat mo at nasaktan. Dahil sa iyo, ang presyo ng stock ng kumpanya
ay paulit-ulit na bumabagsak. Kung magpapatuloy ito, ang Lu Group ay magiging katatawanan. Tama na. Tigilan ang pag-ikot-ikot, sabihin mo na lang. Ano ang gusto mo? Hinihiling namin na ikaw at si Ginang Lu dumalo ng magkasama sa isang press conference at humingi ng tawad sa publiko para mapatatag ang sitwasyon. Tungkol sa bagay na ito, ako mismo ang maglilinaw. Pero ayaw kong ang asawa ko ay madamay sa unos na ito. Hindi niya kailangang humingi ng tawad para sa mga bagay na ito. Ginoong Lu, hindi ito ang oras para kayo ay kumilos ng padalos-dalos. Dapat ninyong unahin ang interes ng kumpanya. Protektahan ko ang interes ng kumpanya. Pero ang asawa ko, walang magpapahirap sa kanya. Ikaw. Lahat, sinasamantala ang pagkawala ng memorya ni Chenjo. Ganyan ninyo siya inaapi. Hindi ba kayo natatakot na maghiganti siya sa bandang huli? Amo, lahat sila ay inaapi ako. Nakikita ko ba ang mga bagay-bagay? Si Mr. Lu ba talaga iyan? Natamaan ba siya sa ulo? Huwag kang matakot. Paano kanila inapi? Sabi nila, gusto nila akong humingi ng tawad sa mga reporter. At sinabi rin nila, na ayaw mo na sa akin. Sa lahat, ang asawa ko ay hindi pa ganap na gumaling. Kung mayroon kayong mga problema, sa akin na lamang kayo magbuhos ng inyong galit. Sa paglulunsad ng bagong produkto sa ilang araw, bilang si Mrs. Lu, personal kong ipapaliwanag ang bagay na ito. Ngunit kung gusto ninyong apihin ulit si Chenzo, hindi na ako magiging magalang. Master, ikaw ba nagmamalasakit ka pa ba sa akin? Pagkatapos ng lahat, ako ang dahilan kung bakit ka na-aksidente sa sasakyan. Ito ay kabayaran lamang. Ah, tama. Sabihin mo kay Assistant Zhang na maghanda ng sample ng bagong produkto at ibigay ito sa akin. Pag-aaralan ko ito. Meron ka na nito. Ang ibig mong sabihin ay ang cream na pampatanggal ng peklat. Ang mga peklat ay maaaring gumaling. Tulad ng sa atin, kahit anong nangyari, lahat ay maaaring ayusin. Ako. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Hihintayin kita, palagi. Ginoong Lu, narinig ko na kayo ni Mrs. Lu ay hindi maganda ang relasyon. Reporter, pwede bang magtanong? Totoo ba iyan? Matatag ang relasyon naming mag-asawa. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang lahat ng chismis na ito, ipapaubaya ko ito sa legal. Pinirmahan na ang papeles ng diborsyo. Bakit magpapanggap na masayang mag-asawa? Mga kababaihan at kalalakihan, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Mayroon akong ilang mga kawili-wiling ebidensya. Bakit hindi natin tingnan ng sabay? Wow, paano naging ganito si Mr. Lu? Hindi ko inakala. Paano niya nagawa ito? Isang CEO. Nakakahiya. Kita mo, Mrs. Lu, siya ay isang babaeng maluwag ang moralidad. At si Lu Chenjo ay isang taong hindi makontrol ang kanyang sariling emosyon. Ang dalawang talunan na ito, hindi karapat-dapat sa kanilang mga posisyon. Narito si Mrs. Lu. Imposible. Hindi pwede. Shen Wangshu, ano ang tungkol sa peklat sa mukha mo? Ginoo, sa tingin ko hindi kita kilala. Hindi mo siya kilala? Ako? Kilala mo ba? Shen Wangshu. 3 taon na tayong hindi nagkikita? Miss na miss kita. Shen Wangshu, kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Mga taon na ang nakakaraan.
3 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang pumunit ng damit ko, umiiyak, at namamalimos ng 3 milyon. Bilisan mo at isulat mo yan. Seryoso, bilis, bilis, bilis. Ginoong Lu, huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Hindi ako nandito para agawin siya. Pagkatapos ng lahat, isang babaeng tulad ni Shen Wangshu na nag-aalay ng sarili sa iyo, kapag natikman mo na, sapat na iyon. Hindi ka karapat-dapat na sabihin ang kanyang pangalan. Shen Wangshu, itigil mo na ang paggawa ng dahilan para sa kanya. Ang Lu Group ay hindi kailanman hahayaan ang isang baliw na aso maging CEO nito. Kayo dalawa, nakatakdang mabulok sa putik. Si Lu Chenzhou ay hindi isang baliw na aso. Lu Chenzhou, antayin mo lang na ang lupon, ay paalisin ka. Talaga? Kung ganoon, natatakot ako na mabibigo ka. Bilis! Kumuha ng litrato! Ito ay napakalaking balita. Paano ito nangyari? Hindi ba iyon ang manggagahasa? Oo. Sa lahat? Dito kung saan kami ng asawa ko, unang nagkita. Ang lalaking ito ay nagtangkang gahasain, ang aking asawa. Ang mga salita ng isang manggagahasa, walang naniniwala diyan, di ba? Diyos ko! Lu Chenzhou, saan mo nakuha ang mga video na ito? Mamaya ko na ipapaliwanag. Hayaan mo akong harapin ang lalaking ito muna. Baka na nabawi na talaga ni Lu Chenzhou ang kanyang memorya. Saan mo nakuha ang mga ito? Ito ay peke, paninirang puri. Lahat? Si Lu Chenzhou ay baliw. Ang kanyang mga salita ay hindi mapagkakatiwalaan. Lahat. Ako ang dumadating na manggagamot ni Mr. Lu. Ang pangalan ko ay Chen Ming. Kinukumpirma ko na dahil sa aksidente sa kotse, si Mr. Lu ay nagkaroon ng kapansanan sa pag-iisip. Ngayon, siya ay ganap ng gumaling. Ang kanyang mental na kalagayan ay ganap na normal. Siya ay ganap na may kakayahang mag-isip. Lian, hindi ka nagsisinungaling, di ba? Talaga? Ang walang kwentang doktor. Malinaw na binayaran siya ni Lu Chenzhou. Si Dr. Chen ay ang pinakamahusay na psychiatrista sa kabisera. Paano siya magsisinungaling? Kung ganoon, bakit ang mga video na iyon ay nagpapakita kay Lu Chenzhou na umaangal sa buwan na parang lobo? Ito ay sapat upang patunayan na siya ay baliw. Ang pag-ungol sa buwan kasama ang mga lobo ay isang maliit na bagay lang sa pagitan naming mag-asawa, isang maliit na romantikong kilos. Ang lalaking walang asawa, hindi kailanman maunawaan ang mga maliliit na kasiyahang ito. Ikaw. Mga ginang at ginoo, ito ay ebidensya na si Lian ay nakatanggap ng suhol mula kay Lin Haoyu. Malisyosong paninira kay Presidente Lu at kay Ginang Lu, kasama ang mga tala ng bank transfer at mga chat log. Jiang, ipaalam sa legal department. Idemanda si Lian dahil sa paggambala sa kapayapaan at paninirang puri kaagad. Oo, Lu Chenzhou, baliw ka. Mamamatay ka ng malungkot. Babalikan kita. Lin Haoyu, hindi ka rin makakatakas. Dahil ang tangkang panggagahasa at ang mga taon sa bilangguan ay hindi sapat, ang kasong panggagambala ay maaaring idagdag. Tungkol sa aking personal na bagay kasama ang aking asawa, pipilitin kong huwag kayong mang-istorbo. Pero, kung may mga has na hawakan kahit isang buhok sa kanyang ulo, ako, si Lu Chenzhou, ay haharap sa kanila hanggang sa dulo. Wangshu, pakinggan mo ako. Ang video na iyon, Ipaliwanag?
Ipaliwanag ang ano? Ipaliwanag kung bakit ikaw ay may 3 taong gulang na video. O ipaliwanag kung kailan mo na ibalik ang iyong alaala. Lu Chenjo, hindi ka naman nawawalan ng alaala. Mula simula hanggang dulo, tinatrato mo akong parang tanga. Pinapanood mo akong mag-alala at matakot na baka mabawi mo ang iyong memorya. Hindi ba iyon lalong nakakatuwa? Sa ganitong paraan lang. Hindi mo ako iiwan. Lu Chenjo, maghiwalay na tayo. Diborsyo. Shen Wangshu, tatakas ka na naman? Oo, inaamin ko masama ang pakikitungo ko sa'yo dati. Naging bastos ako, pero ikaw. Kung hindi mo ako unang pinagtaksilan, pag-asawa ng bastardong rapist na iyon, gagawin ko ba sa'yo iyon? Lu Chenzo, mula simula hanggang dulo, hindi mo alam kung ano ang gusto ko. Hiwalayan na kita upang makatakas sa walang katapusang kontrol at hinala mo. Ano ba tingin mo sa akin? Isang alagang hayop na kailangang paamuin. Sabi mo ginagawa kitang alagang hayop. Ikaw, hindi ba ganoon din, kailangan mo ng isang masunuring aso? Laruin kapag kailangan, at itapon kapag hindi. Nagpakatanga ako para gampanan itong tsarada. Pero ikaw, Shen Wangshu, may puso ka ba? Wala akong puso, kaya lumayo ka sa akin. Lu Chenzo, sa pagitan nating dalawa, tapos na. Sige, ikaw ang nagsabi. Ganyan na nga lately. Baka, bumababa na kalusugan ko? Miss Shen, ayon sa report, buntis ka nga? Ito. Hindi ito posible. Dati akong tumutulong sa aking ama na bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng gabi sa mga bar, sabi ng mga doktor, naubos na ang katawan ko. At hindi na ako maaaring mabuntis. Miss Chen, ayon sa report, 4 na linggo ka ng buntis. Normal ang lahat ng indicators. Inalagaan mo ng mabuti ang iyong sarili nitong mga nakaraang taon. Ang dati mong pinsala ay halos gumaling na. Ngayon, ang tanging problema ay ang irregular na regla. Hindi ito nakakaapekto sa pagbubuntis. Hindi kumakain? Ano? Talaga bang itutuloy mo ang hunger strike na ito? Shen Wangshu, simula ng pakasalan mo ang pamilya Lu, kailangan mong iwan ang iyong pagiging prinsesa. Lu Chenjo, dahil hindi mo ako gusto, bakit mo ako pinakasalan? Ang pagpapahirapan natin ang isa't isa. Ano ang silbi? Pinakasalan kita. Siyempre, para maghiganti sa iyo. Inumin mo. Hindi ako gutom. Hindi gutom. Naalala ko ang iyong matalik na kaibigan ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng bulaklak. Kung may mangyari dito, Lu Chenzo, binabantaan mo ako. paano kung oo? Si Lu Chenzo, kinokontrol pa nga ang kinakain ko. Tinatrato niya ako na parang isang bilanggo. Maaaring. Dahil dito, Miss Shen, nagkakamali kayo. 3 taon na ang nakalipas. Si Mr. Lu ay pumunta sa akin. Ang mga recipe na ito ay lahat na customize ayon sa iyong katawan. Si Mr. Lu, sabi niya, kahit ano paman, kailangan niyang alagaan ang iyong kalusugan. sa lahat ng mga taon na ito, si Lu Chenzo ay tila malamig sa akin. Ngunit hindi niya ako minasama. Maaaring. Si Mr. Lu ay hindi magaling sa mga salita, ngunit mahalaga ka sa kanya. Ang mag-asawa ay hindi dapat magtampo. Bukod dito, ngayon ay nagdadalang tao ka. Dapat kayong mag-usap ng maayos. Siguro dapat kong bigyan si Lu Chenzo ng isa pang pagkakataon.
Lu Chenzo, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Chenzo. Sino siya? Si Shen Bangshu. Asawa ko. Ate. Pasensya na. Hindi ko intensyon. Ang tagal ko na kasing, hindi nakita si Chenzo. Huwag kang mag-alala. Sa pagitan naming dalawa ni Chenzo, para kaming magkapatid lang. Ikaw ba? Ako si Yon Shuyi, kabataan kong kaibigan ni Chenzo. Ate, tawagin mo na lang akong Ayi. Oy, ate, bakit mo ako ini-ignore? Galit ka ba sa akin? Wala nang paliwanag. Isang taong hindi importante. Huwag mo masyadong intindihin. Yon Shuyi, Sige Lu Chenzo. May magandang asawa sa bahay, ang magandang si Shen Wangshu, at si Miss Yon bilang unang pag-ibig sa labas. Swerte mo talaga sa pag-ibig, di ba? Wala akong unang pag-ibig. Chismis lang nila yan. bakit umaasa ka pa? Hindi siya nagbago. Mula simula hanggang dulo, niloloko mo lang ang sarili mo. Anong hawak mo? Nakuha ko lang sa ospital. Ang report ng check-up ko. May sakit ka ba? Routine check-up lang. Chenzo. Tingnan mo, kakabalik ko lang mula sa ibang bansa at wala akong matutuluyan. Pwede ba akong tumira sa bahay mo? Sandali. Siyempre. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Kakabalik lang ni Shui, at pansamantala siyang mananatili sa bahay ng mga Lu. Wala namang problema, di ba? Siyempre wala. Kung hindi ka sang-ayon, makakaisip ako ng ibang paraan, hindi na kailangan. Pwede siyang manatili. Shen Wangsu, dinala ng asawa mo ang isang babae sa bahay, at hindi ka man lang galit? Wala akong pakialam. Magdi-divorce naman kami. Ikaw. Ang bait ng ate ko. Hindi tulad ko. Ako lang ang nagdudulot ng problema kay Chenzo. Ito ang bahay ni Lu Chenzo. Kahit anong gusto ninyong dalawa. Wala akong tutol. Tamang-tama. Nagpaplano na akong lumipat sa loob ng ilang araw. Iiwan ko sa inyo ang pangunahing silid at silid panauhin. Para mas marami kayong espasyo. Lakas loob ka. Pagpipilian ko iyon. Wala kang karapatang makialam. Walang karapatang makialam. Lahat ng hotel at apartment sa kabisera, sa isang salita ko lang, walang mga has na tumanggap sa iyo. Lu Chenzo. Hiwalay na tayo. Pinirmahan lang namin ang kasunduan sa diborsyo. Hindi pa namin nakukuha ang sertipiko ng diborsyo. May 10 araw pa sa panahon ng pagpapalami. Hanggang doon, kailangan mong manatili sa bahay ng pamilya Lu. Bakit? Mahalaga ba talaga sa iyo ang 10 araw na ito? Siyempre, alagaan mong mabuti si Shui sa mga araw na ito. Pagkatapos ng 10 araw, kahit saan mo gustong pumunta, makakapunta ka. 10 araw lang. Huwag kang mag-alala, ate. Siguradong makakasundo kita ng maayos. Saan ka pupunta? Matutulog ako sa silid pag-aaral. May 10 araw pa tayo sa panahon ng pagpapalamig. Sana sa panahong ito, makapagdistansya tayo. Chenzo, tulungan mo akong tingnan. Paano ko aayusin ang ilaw sa silid panauhin? Shen Wangshu, nagsiselos ka ba? Kung hindi mo siya gusto, paalisin ko siya bukas. Nagsiselos ka? Chenzo, sobra kang mayabang. Sana matapos na ang 10 araw na ito, at saka magkakabindya na tayo. Chenzo, anong problema? Mukha kang mapatla. Mag-empake ka ng gamit mo. Umalis ka na bukas. Bakit, Chenzo? May ginawa ba akong mali? Ano ang ginawa ko para magalit si sister-in-law? Sabi mo, pwede siyang magselos. Pero tingnan mo, wala siyang pakialam sa akin. Chenzo, sa tingin mo ba, wala bang pakialam si sister-in-law sa iyo? Sa totoo lang, nagseselos siya, nagmamatigas lang siya. Sabihin ko sa'yo, subukan natin ng ilang araw pa. Magpakabuti ka. Huwag kang magulo.
Oo. Sister-in-law, mula noong bata ako, takot ako sa balat ng hipon. Pwede mo bang balatan para sa akin? Dati, si Chenjo ang nagbabalat para sa akin. Sige, magbalat ka pa para sa kanya. Nag-cramp ang kamay ko. Hindi makabalat. Pasensya na sa abala, sister-in-law. Ang bait mo naman. Tiisin mo na lang. 9 na araw na lang. Si Shen Wangshu kaya niyang tiisin ito. Mukhang kailangan kong magsikap pa. Ate, saan ka pupunta? Makikipagkita sa kaibigan. Kailangan mo ba akong sunduin ka ng driver? Hindi na, malapit lang ako makikipagkita. Maglalakad na lang ako. Ate, bakit ka nagpapakamagalang? Alam nating dalawa na hindi ka talaga dapat nandito. Si Chenjo at ako ay aking magkasama mula pagkabata. Kami ang sweetheart ng isa't isa noong bata. Kung hindi ka lang nakialam noon, nakatakda na sana kaming magpakasal. Miss yun. Noong pinakasalan ko si Lu Chenzo, hindi ko alam na mayroon ka. Ano naman kung kasal kami? Sa tingin mo ba magiging tapat siya sa iyo? Pinakasalan ka niya dahil lang kamukha mo ako. Inaalagaan ka lang niya parang alagang hayop. Wala akong kinalaman diyan. Kami ni Lu Chenzo ay nasa proseso na ng diborsyo. Kapag tapos na ang panahon ng paghihintay, aalis ako dito. Hindi na ako makakasagabal sa iyo. Diborsyo. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa kalokohang iyan? Nagpapakipot ka lang para mahawakan si Chenjo. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Sa pagitan natin, kung sino ang mas pinapahalagahan ni Chenjo. Anong ginagawa mo? Ate, itinulak mo ako. Ako. Shen Wangshu, anong ginagawa mo? Ako. Shen Wangshu. Kailangan mo ba siyang saktan? Lu Chenzo, ang ganitong klaseng dramang klise, ikaw lang ang maniniwala diyan. Kuya Chenjo, pakiusap, tumigil ka sa pagsasalita. Siguradong galit na galit si ate, at na misunderstood ang relasyon natin. Hindi ko siya sinisisi. Bahala ka, isipin mo kung ano ang gusto mo. Shen Wangshu, ano pa ang pinag-aalala mo? Mahal, mali ang timing mo. Manugang. Pasensya na. Pero dapat alam mo na si Chenjo ay para lang sa akin, ang nangyari noong isang araw. Paano mo ako sinaktan? Shen Wangshu, hindi ka ba natatakot na sasabihin ko kay Chenjo? Akala mo ba ngayon mahalaga pa rin sa akin si Lu Chenzo? Ikaw. Pinaplano ko na rin namang hiwalayan siya. Kung mag-aayos ka, sa 3 araw, makukuha mo ang gusto mo. Pero kung gagawa ka pa ng anumang daya, ang pagiging kabit ni Lu Chenjo na may masarap na pagkain at inumin, ay mas mabuti kaysa sa pagpapadaya sa iyo. Ikaw. Paano mo ako sinaktan, babaeng walang hiya? Sa 3 araw, kapag naghiwalay na sila ni Chenjo, gagawin ko siyang... Bakit ang sama ng kapalaran ko? Buntis si Shen Wangshu. Gusto niyang bitagin si Chenjo gamit ang bata. Hinding-hindi ko hahayaang ang batang ito ay makasagabal sa aking plano.
Ginang, espesipikong inutusan ng amo ang kusina na ihanda ito para sa iyo. Sinabi niya na mahina ka kamakailan, kaya ito ay para palakasin ang iyong lakas. Wala akong gana. Iwan mo na lang. Saka, bukas, si Lu Chenjo at ako ay kukuha ng sertipiko ng diborsyo. Mula ngayon, huwag mo akong tawaging ginang. Binibini Shen, ang sabaw na ito ay nilaga sa loob ng 3 buong oras. Ang amo ay espesipikong nagsabi sa akin na siguraduhin inumin mo ito. Inumin mo na. Hindi ko ito maiinom. Chenjo, ano ang problema? Magsalita ka. Ano ang inilagay mo sa sabaw? Wala akong inilagay. Nagkakamali ka, Chenjo. Gusto ko lang makipag-ayos sa hipag ko. Nagkakamali? Sa tingin mo ba tanga ako? Sa bawat sulok ng villa, naglagay ka ng mga nakatagong kamera. Lalo na sa hagdan at sa kusina. Mr. Lu, sa tingin mo ba talaga na si Madam ay sasaktan si Miss Yon para maprotektahan laban kay Madam? Hindi. Si Shen Wangshu ay matigas ang ilo. Hindi siya bababa sa ganoong mga laro. Gusto kong makita si Yun Shui kung anong mga laro ang sinusubukan niyang gawin. Sinubukan mo akong lasunin. Kaya, hindi ka talaga nagtiwala sa akin mula pa sa simula. Bakit naman ako magtitiwala? Akala mo ba talaga na ako, sa pagitan ng asawa ko at ng isang estranghero? Pipiliin kong maniwala sa estranghero? Hindi ko lang inakala na magiging ganun ka walang awa. Chenjo, mahal na mahal kita. Magkasama tayong lumaki, mga kababata at magkasintahan. Itinadhana tayong magpakasal. Ang babaeng ito, ang nagnakaw sa'yo sa akin. Ang pagmamahal mo ay hindi ko gusto. Wala akong naramdaman para sa'yo. Yun Shui. Nilinaw ko na sa'yo. Pinatira kita rito. Para lang inggitin siya. Hindi ko intensyong saktan siya. Pero, lumampas ka na sa hangganan. Lu Chenjo. Kaya hindi mo talaga ako minahal. Mga gwardiya, itapon ninyo siya sa labas. Pakawalan mo ako. Lu Chenjo, pagsisisihan mo ito. Hindi ka niya mahal. Wangsu, ikaw. Magpapahinga na ako ngayon. Ginoong Lu, baka pwede mong sabihin ulit ang mga magandang salita sa asawa mo. Baka lumambat siya. Wala nang silbi. Shen Wangshu. Nakatadhana ba akong mawala ka? Wangshu. Hindi pa huli para umatras ka ngayon. Hindi na kailangan. Ang makakita ng iba na sobrang sweet ay nagpaparamdam lang sa atin na mas awkward ang 3 taon na ito. Sigurado ka bang gusto mong magdiborsyo? Mukhang bagay naman kayong dalawa. Oo, sigurado ako. Gawin mo ang sinabi niya. Saan ka pupunta? Hatid na lang kita. Hindi na kailangan. Kung gusto nating magpakasal muli, gaano kabilis natin ito magagawa? Kung kumpleto na ang mga papeles, maaari na kayong magpakasal agad bukas. Babalik ako bukas. Wangshu, hintayin mo ako. Hindi ka kasama lumabas ni Mrs. Lo? Sunduin mo siya. Tama. Nasaan na siya? Anong gagawin niya sa Obi, Jiwayan? Baka naman. Hindi, imposible yan. Sinabi ng doktor na si Wangshu ay hindi maaaring mabuntis. Nas. Yung babaeng kanina, bakit pumunta si Wangshu sa ospital? Sino ka? Anong pakialam mo? Asawa niya ako. Ikaw ang asawa niya.
3 araw na ang nakalipas. Nakaschedule na siya ng aborsayon. Papunta na siya ngayon sa OR. Isang pagpapalaglag. Gusto niyang ipalaglag ang sanggol sa likod ko. 6 na linggo na siyang buntis. At ngayon mo lang nalaman, ako. Wala akong ideya. At nagdala ako ng ibang babae para pagselosin siya. Ang batang ito, dapat itago. Pasensya na. Pasensya na si Mami. Shen Bangsu, Anong ginagawa mo dito? Tumayo ka. Anong ginagawa mo? galit ka ba talaga sa akin ng ganoon? Na hindi mo na lang isilang ang anak natin? Lu Chenzo. Ang bata ay hindi dapat isilang sa isang relasyon tulad ng sa atin. Kung lumaki siyang nakikita tayo na palaging nag-aaway, hindi siya magiging masaya sa buong buhay niya. Wangshu, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mo siyang ipalaglag. Itago mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makita ang mundong ito. Pwede mo siyang itago. Ikaw, mawala ka sa buhay ko ng tuluyan. Bigyan mo ako ng oras para pag-isipan. Bakit? Bakit galit na galit siya sa akin? Ibig kong sabihin, siya ang unang nagtaksil sa akin. Nauna siyang nagpakasal sa iba. Kuya, lasing ka na. Shen Wangshu. Gusto mo akong iwan? Huwag mo nang isipin iyan. You. Binabati kita sa paglabas mo sa bilangguan, pero kahanga-hanga ka. Itong maliit na bagay. Hindi ka man lang napigil. Hahaha, tama. Sino sa tingin mo ako? Kahit dumating si Lu Chenzo, kakayanin ko pa rin siyang paikutin. Noong araw, ang babaeng si Shen Wangshu, nasakop ko siya. Ang tatay niya ay lubog sa utang. Isang salita ko lang, at ipinagbili siya sa akin ng tatay niya. Ano? Kaya hindi siya gustong pakasalan ng iba. Sayang naman. Bago ko pa man mahawakan si Shen Wangshu, inagaw siya ni Lu Chenzo. Pero ano naman kung kasama niya ito? May paraan pa rin ako para guluhin sila. Ginoong Yu, ang galing mo! Ginoong Yu, sabihin mo sa amin, paano mo nagawa? Sinadya kong sabihin kay Lu Chenzo. Nakusang lumapit sa kanya si Shen Wangshu. Ang tanga, naniwala talaga. Sigurado akong nitong 3 taon, hindi siya inalagaan ng mabuti. Tama lang sa kanya. Sino ba kasi ang may sabi sa kanya na magpaka-social dati? Lu Chenzo, anong ginagawa mo dito? May narinig ka ba? Mahal. Sinusubukan mo akong lokohin. Inaapi mo siya. Mr. Lu, pasensya na. Tigilan mo ako. Ikaw, Lu Chenzo, kahit hindi ko sinabi, maniniwala ka pa rin ba sa kanya? Sa kaibuturan, alam mo, hindi ka naniwala sa kanya. Ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Ako lang, sumabay sa agos. Akala mo ba napakatuwid mo? Ang pinsalang ginawa mo sa kanya ay mas malala pa sa ginawa ko. Ngayon, bakit ka nagpapanggap na sobrang tapat? tama ka. Gawa ko yan. Pero hindi ka rin magkakaroon ng madali simula bukas. Ang Lu Group ay haharangan ang mga negosyo ng pamilya Lin. Ginagaranti ako, hindi ka kikita kahit 1 sentimo sa kabisera. Ito ay simula pa lamang. Ang utang mo sa kanya, ipababayad ko sa iyo. Unti-unti, may interes bawat huling bahagi.
Lu Chenjo. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka dito buong gabi, di ba? Wang Su. Wang Su. Pasensya na. Mali ako sa lahat ng mga taon na ito bibitawan na kita. Lu Chenzo. Totoo ba ang sinabi mo? Sa lahat ng mga taon, pinahirapan kita na parang baliw, pinaghinalaan kita. Binaliwala ko ang pagtitiis mo, nagkaroon ako ng maraming pagkakataon upang makita ang katotohanan. Ngunit sa halip, pinili ko ang pinakamasakit. Hanggang kahapon. Ngayon ko lang nalaman na noon ay pinilit ni Lin Haoyu. Ngayon ko lang alam kung gaano karami ang tiniis mo ng mag-isa. Ikaw. Alam mo lahat. Wang Shu, alam ko na sa mga taong ito ay nagdulot sa iyo ng labis na sakit. Alam kong wala akong karapatan humiling ng kahit ano sa iyo. Gusto ko lang na ingatan mo ang bata. Gusto ko lang ikaw ay maging ligtas at maayos kasama siya, kahit na ako. Hindi na kita makita sa natitirang buhay ko. Tatanggapin ko ito. Lu Chenzo. Sa loob ng 3 taon, ako ay naghihintay ng paghingi ng tawad. Ngunit ngayon, hindi ko na ito kailangan. Ginoong Lu. Gusto lang kitang tulungan. Buntis ka. Hindi maginhawa para sa iyo na magbuhat ng mabibigat. Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Kailangan kong masanay na mamuhay ng mag-isa. Para lang sa bata. Dito ka nakatira, hahanapan kita ng bagong lugar. Hindi na kailangan. Dito ako ipinanganak at lumaki. Gusto ko ito ng sobra. Pero ang mga lugar tulad ng bahay ng pamilya Lu, hindi ako komportableng manirahan doon. Lu Chenzo, salamat sa pagsundo sa akin ngayong araw. Mula ngayon, mas mabuting wag na tayong mag-usap. Wang Shu, kung may kailangan ka, tawagan mo ako kahit kailan, kahit pera o. Lu Chenzo, kung hindi ka lalabas, iyon ang pinakamalaking biyaya para sa akin. Jiang Yu? Nasend ko na sa iyo ang lokasyon, maghanap ka ng bahay na malapit, bilhin mo agad, kahit ano ang presyo. Ginoong Lu, anong ginagawa mo? Dahil nagdesisyon na ang ginang na umalis. Mas mabuting tumigil ka na sa pagpupumilit. Hindi ko siya aabalahin. Gusto ko lang siyang panoorin mula sa malayo. At siguraduhing ligtas siya. Ate, dadalin ko yan pa uwi para sa'yo. Dadaan naman ako doon. Salamat. Kuya, sa susunod, lumapit ka lang sa akin kung may kailangan ka. Ang dumi naman. Ate, kagagaling ko lang maghatid ng pasahero, kaya pwede kitang ihatid. Salamat kuya. Magaling ang driver na ito, bigyan mo siya ng bonus. Opo, Ginoo. Sino iyon? Sino yan? Kailan ako nag-order ng pagkaing iuwi? Gusto ko lang ng maasim. Mula nang lumipat ako dito, bumuti ng husto ang swerte ko. Dahil ba napakatapat ng mga tao dito? O ito ba, na si Lu Chenjo talaga ang lalaking sumisira ng swerte ko? Buwisit. Bakit nasira na naman ang pampalamig ng hangin? Sa kalagitnaan ng gabi. Kailangan kong ayusin ito mag-isa.
Wangshu, kamusta ka? Okay ka lang? Masakit ba ang tiyan mo? Anong ginagawa mo dito? Daan lang ako. Hindi. Alam ko na. Parang may sumusunod sa akin. Yung babaeng may mga pinamili, yung driver, at yung mga tuyong plum na laging nasa pinto. Ikaw ang nag-ayos ng lahat ng iyon, di ba? Hindi ko lang kaya na mag-isa ka habang buntis. Ito ay paninigtik, Lu Chenjo. Diborsiyado na tayo. Wangshu, alam kong mali ako. Pero buntis ka, mag-isa. Paano ako magiging payapa? Maaari akong lumayo sa buhay mo magpakailanman. Pero hindi ko kayang may mangyari sa'yo. Huwag kang magdahilan. Kontrolado kang tao. Lumabas ka. Kahit hindi para sa akin. Kahit para sa bata, palagiin mo ako sa tabi mo. Okay? Ipinapangako ko, magiging masunurin akong parang aso. Aasikasuhin ka lang, hindi ka aabalahin. O, Wangshu. Gusto mo yung makulit na aso, di ba? Maaari akong maging siya ulit. Tumahol talaga siya. Nawala na talaga si Lu Chenjo. Sumipa ang bata, sumipa. Wangshu, pwedeng hawakan? Kung ayaw mo, okay lang. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang galaw ng bata. Nangyari dahil dumating si Lu Chenzo. Siguro, kailangan din ng bata ang tatay niya. Pero kung papayagan ko siyang manatili, mahirap nang hiwalayan simula ngayon. Kalimutan mo na. Dapat kang lumipat dito. Talaga? Aray. Bago ako manganak, pwede kang manatili dito. Pero ako ang masusunod sa mga patakaran. Huwag kang lumampas. Sige, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ano? Bigla-bigla, bakit ka umiiyak? Maaaring na ang kagalang-galang na CEO Lu ay naging isang babysitter na lang at nakakaawa na masyado. Wangshu, hindi ako naaapi. Iyon lang, kapag naiisip ko ang sakit na mararanasan mo sa panganganak. Nalulungkot lang ako. Anong problema? Hindi ko alam. Parang biglang sobrang nasusuka. Kakaiba, di ba? Sa 3 buwan na ito mula nang lumipat ka, wala akong morning sickness. Pero ikaw, hindi nasusuka. O kaya hindi makakain. At palagi kang umiiyak. Nararanasan mo ba ang morning sickness para sa akin? May mali. Kailangan kong ipatingin kay Dr. Chen. Dr. Chen, anong problema kay Lu Chenzo? Maaaring nagaulit na naman ang utak niya. Sa mahigpit na pagsasalita, Kung gayon, ang kanyang kalagayan, hindi ba ito mapapasa sa bata? Alam ko na ang pake mo lang ay ang bata. G. Lu. Ito ay typical syndrome ng Kuvade. Kilala rin bilang Kuvade. Karaniwan ito sa mga ama na labis na nag-aalala sa kanilang asawa. Ang kanyang katawan ay kusang tutularan ang mga sintomas ng pagbubuntis. Ito ay isang psychosomatic fenomenong pisyolohikal. Sinasabi mo bang may morning sickness siya para sa akin? Kung mas emosyonal siyang involved, mas kitang-kita ang mga sintomas. Kailangan mong makipag-usap ng maayos at tulungan siyang mag-relax. G. Lu, may reseta ako dito. Paki-pick up na lang. Mayroon akong ilan pang tagubilin na ibibigay sa asawa mo. Babalik ako agad. Kayo dalawa nagkaayos na? Hindi, para lang ito sa bata.
Magkasama lang kami ngayon. Ang COVID syndrome na ito, hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Tanging isang lalaki na nag-iingat sa iyo at sa iyong anak sa pinakagitna ng kanyang puso ay magkakaroon ng ganoong matinding reaksyon. Kilala ko si Lu Chenzu. Iba na siya kumpara noon. Pero, hindi ko makalimutan ang nangyari noon. Ang oras ang pinakamahusay na gamot sa lahat ng sugat. Magiging maayos ang lahat. Ano ang problema? Ang pagkakaroon ng sakit na ito ay isang bagay ba na ikahiya? Sabi ng doktor, ang pagbubuntis ng ating sanggol ay mahirap at wala akong maitulong, lalo ko lang pinapalala ang mga bagay. Bakit ka umiiyak? Okay naman ako, di ba? Teka, hindi mo ba mahal ang sabaw ng buto? Ngayon, ako mismo ang magluluto para sa'yo. Tumigil ka sa pag-iyak. Mukhang na si Wang Shu ay gusto pa rin ang parehong uri ng personalidad tulad ng dati. Wang Shu. 4 na buwan. Sabi ng doktor, pwede nating simulan siya sa solidong pagkain. Karne? Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Araw-araw ng ika-4 ng hapon. Pumupunta siya sa parke para maglakad. Lu Chenjo, si Mr. Mabait na tao. Sinira niya ang aking karera. Inalis ang aking kabuhayan. Sisiguraduhin kong makikita niya na mamatay si Shen Wangshu sa kanyang mga mata para maranasan niya ang pakiramdam ng wala kang anuman. Pasok, dali. Ano ang ginagawa mo rito? Wangshu, pumunta kami para makita ka. Nasaan si Chenzo? May pulong siya ngayon. Walang oras para sa akin. Ang sanggol ay halos 10 buwan na. Malapit ng ipanganak? 1 linggo bago ang takdang petsa. Shen Wangshu, pumunta ka sa impyerno. Matagal na kitang pinagmamasdan. Kung sasaktan mo siya, patay ka. Kung hindi ako naging madali, hindi rin ikaw. Ikaw, ang sumira ng lahat para sa akin. Ang iyong kapalaran ay iyong sariling desisyon. Tumawag na ako ng pulis. Wangsu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Lu Chenjo, sa tingin mo kaya mo akong saktan? Hindi mo pa alam, maraming taong gustong manakit sa iyo. Ngayon, nabigo akong patayin si Shen Wangshu. Maaga o huli, may papatay sa inyong dalawa. Ang recording ng kasunduan mo kay Yun Shui at ang footage ng pagmamanman mo sa lugar, natagpuan na ng assistant ko ang mga ito. Hulaan mo, gamit ang ebidensyang ito. Ano ang mangyayari sa iyo at kay Yun Shui? Imposible. Imposible. Paano mo nagawa? Natuto sa iyo. Unahin ang mangalap ng ebidensya. Sino mang maaaring manakit sa asawa ko? Hindi ko hahayaang makatakas kahit isa. Mr. Lu, batay sa ebidensyang ibinigay ng iyong assistant, si Yun Shui ay nahuli na. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala sa ebidensyang ito. Ang kasong tangkang pagpatay ng lalaking ito ay sapat na para makulong siya ng ilang taon. Dalhin na siya. Pasensya na sa muling paglalagay sa iyo sa panganib. Lu Chenjo, huwag mong isiping ang paggawa nito ay magpapatawad sa iyo.
Matapos mong ligtas na mailuwal ang sanggol, at gumaling ang katawan mo, aalis ako. At hindi na babalik. Alam mo ba kung gaano ako nagdusa nitong 3 taon? Ikaw ang nagkulong sa akin sa villa. Binantayan ako na parang bilanggo. Wala man lang akong lakas na lumaban. Alam ko. Alam ko lahat. Naging tanga ako na nagdulot sa iyo ng labis na sakit. Kaya, hindi ko inaasahan ang iyong kapatawaran. Alam ko rin na hinding-hindi mo ako mapapatawad. Alam mo ang pinili ko. Bakit mo ako iniligtas? Dahil kung ang kutsilyong iyon ay tumarak sa iyo, mas gugustuhin ko pang mamatay. Lucenzo, bumalik ka na. Ayaw ko nang magpanggap pa. Kung saktan mo pa ako muli, mawawala na ako ng tuluyan. Ibig mong sabihin, Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. anong problema? Sa tingin ko, nabasag ang aking tubig. Ambulansya. Ambulansya. Lucenzo, nanganak na ako. Bakit umiiyak ka pa rin? Bakit wala siyang tenga ng lobo? May problema ba sa aking mga gene? Lucenzo, gising na. Tao ka, hindi lobo. Tigil na ang pag-iyak. Patuloy kang umiyak at iisipin ng mga tao na sinaktan kita. Kaya dapat manatili ka sa akin magpakailanman. Kung hindi, patuloy akong iiyak. Ikaw, huwag mong sabihin na meron kang depresyon matapos manganak. Diyos ko, maawa ka naman.